So ito moment of truth mga paps, ito naka-dextrose muna siya. Ayan, okay na. So dito tayo ngayon sa San Pedro mga paps, no. So dito tayo nag home service sa so yun, SM Cedar San Pedro. So ayun, nabot na tayo ng alas 7. Grabe, pauwi pa lang tayo mga paps. Okay, ride safe sa lahat. Boom, boom balabap. Yun, for today's video mga paps, sa San Pedro, Laguna tayo, no. So itong unit na to is Easy Ride 150N. So ang nangyari dito is walang kuryente mga paps, no. So yung kinalikot na to ni paps, kaso nga lang wala talagang kuryente yung spark na dito. So ito trouble ko pa to, hanapin ko pa kung ano ang problema nito. Kung nasa wirings ba, kung stator ba. So malalaman to mamaya mga paps na. So update ko kayo. So kalimitan kasi sa mga ganitong unit is nawawalan talaga siya ng kuryente yung spark dito. So kalimitan na problema nun is battery operated ay yung CDI mismo, stator. So yun yung mga kalimitan na nila pinapalitan dun. So pag iba battery operated, dito kasi is naka battery operated na. So dapat gagana to. So ganun pa rin, hindi siya gumagana, wala talagang kuryente. So itong ignition is bago naman to. So hindi ko pa na-check dito is yung spark plug. So I think bago naman yung spark plug. So stator na lang, doon kami mag-focus. Okay, so update ko kayo mga paps. Alright. So yun, sinubukan namin mga paps palitan ng stator to. Gawa nga nang wala talaga siyang kuryente. So sa napansin ko dito sa stator niya, ayun, may sunog siya dito. Ayun, yan mismo sa pinakamalaking coil niya. Ito. So yun, pag once na di pa rin to gumana o magkaroon ng kuryente, so sa wirings naman kami mag focus. Pero ito is trial lang to. So kibali ito yung tinatawag na trouble. Hanapin mo talaga yung problema. So ayan siya. Try natin. So parang katulad dun sa isa kong naging customer na ganito problema. Wala rin kuryente yun Ganito rin ang nangyari no. Nagkalasan kaya pala walang kuryente. Pero ito, try pa natin to. Ito nagkalasan siya. Lahat ng body ground. So gawa natin ng panibago to. Daming work pa rin. So yun, ito na nga talaga ang problema mga paps, no. Kaso nga lang itong stock ni paps na stator is i-try pa rin namin to. Pag gagana siya dito, ito na ikakabit namin para less gastos. So ngayon, ganyan mo lang paps nagkaroon na siya ng kuryente. Dikit mo konti. Yan. Diyan mo kuryente. Ayun lakas Okay. So yun, nagkakaroon na siya mga paps. Under na yan. Under na po ito. So yun, sa mga nagkaroon ng problema katulad nito is pangalawang beses ko na to na encounter mga paps, na itong body ground na to, itong puno na to mismo, nagkahugutan to. Nahugot, tapos yung pinaka wire niya dito is sunog siya mga paps. Katulad nito, pakita ko sa inyo So katulad nito mga katropaps ayan, sunog po to. Kaya pinalitan ko na talaga siya. Sabay inayos ko yung dugtungan dito sa pinakapuno niya. So opo. So yun, update ko kayo ulit pag gumana tong stator niya na luma. So pag gumana, ulit goods. So ayun siya mga katropaps meron na rin siyang kuryente. Ayan So since na naka battery operated kasi to, kahit yung stator mo is sira, so normal talaga na magagamit pa rin to. Kaso nga lang, problema nito, mamaya i-check natin kung magcha-charge yung stator niya papunta sa regulator. So mamaya i-check natin yan. So naka-save si Paps sa bago na stator. Kaya yun, keep natin yan ulit. So pang trouble lang talaga yan kung bakit ko siya dinala.
So yun, okay na to. So andito talaga yung pinaka main na problema. So unit pala na to is Easy Ride 150N, ulitin ko. So ayan siya mga paps, no. Okay, paandarin na natin. So ito moment of truth mga paps, you know. Ito naka-dextrose muna siya. So yun, umaandar na talaga to. Ayan, oh. So yun lang talaga problema nito. Kasi bago linis naman daw yung carburetor nito. Yun, okay na. So yun, napaandar na natin to mga paps, no. So yun, ang gagawin pa lang dito ulit is yun, nagpalit si paps ng tire o gulong. Tapos mamaya ito babarinahin natin to kasi bali talaga siya. So yun. And since tapos na tayo doon, so dito naman tayo, panggilid naman to mga katropaps, no. So medyo mahirap lang to kasi wala siyang center stand. Kaya yun, sinandal ko muna para maano natin, mabuksan natin itong panggilid niya. So yan, Easy Ride 150N din to mga katropaps. Okay. Ayan siya, naka NMAX face. Alright. So yun, okay pa naman yung lining ni Baka Pops. malaglag. Kaso, Habang ka maigit, yan, tapat. grabe oh. So ito palitin na talaga to. Tagal na nito eh. Palitin na. Opo. Tapos ito, ayan, wala nang groove. Nabura na. Naupod na. Upod na eh. Tapos bola. So belt niya goods pa naman. Alright. Tapos ito clutch spring nito. So yun, yan yung pinalit natin mga paps, no. 1.5 RPM yan pero malambot. Tapos ito matigas naman to. So tapos bola. Tapos ito papalitan din natin to. Ayan. So ngayon, kanina kasi is napakataas ng RPM niya bago siya usad. So ito kahit papaano usad na agad to. So combination sa 15 grams na bola. Okay? Update. Napakatarik kasi dito. Yan paakyat yan mga paps. Yan pababa naman. Kaya sobrang kawawa yung motor dito pag ano, mahina yung panggilid. Hindi makakaakyat pag may angkas. So yun, share ko lang. Inabutan pa ng ulan mga paps. Yan, tapos na tayo dun sa yellow green. Dito na lang tayo sa isa. So yun, dito na lang kakabit namin. So yung pagbarena dun sa ano, di na talaga magagawa. Okay na to. Kaya yun mga paps, no, ito is okay na talaga to, stable na. Then ayun na nga, inabutan kami ng ulan kanina kaya napabubong yung ano, kasi grabe lakas sa ulan. So ang ginawa pala namin dito una-una is yung ano lang talaga, trouble muna. Tapos ayun, nahanap namin yung problema, yung sa wirings lang pala. Then yun, goods naman yung carburetor nya, gasolina goods na rin, battery goods na rin, nagcha-charge naman. Kaya okay lang yan. Wala lang talagang RPM yan. Dati pa yung walang RPM. So yun, hanggang dito lang. Oh, shoutout sa lahat. Sa mga gusto magpagawa, yun, message lang kayo mga paps. Okay. So yun, dito tayo ngayon sa San Pedro mga paps, no. So dito tayo nag home service sa so yun, SM Cedar San Pedro. So ngayon, nabot na tayo ng alas 7. Grabe, pauwi pa lang tayo mga paps. Okay, ride safe sa lahat. Boom balabap.